a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yung lupuhan yung PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. May prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. At matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong... Ito kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ho ito korte na ako ang may burden of proof na kailangan kong patunayan. Hindi, dahil since ikaw yung public official, pasinungalingan mo. At the same time, kung pupunta tayo sa batas, tandaan ninyo, there are 3 kinds of evidence. Alam niyo ho ba yun? Pagdating sa batas. 1, testimonial. Diba? Ibig sabihin, through a witness. Kaya nga, may witness, doon yung kalaban, titingnan yung credibility ng witness mo. Pero that's the first. The second one is documentary o sabihin, meron kang mga documents to prove it. Kaya nga sabi niya dito, ang the best niyan, pareho tayo magpatingin. Tapos independent para sa documentary. At higit sa lahat, ang pangatlo, ito yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, yung mga circumstances, like, yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nililinaw ko lang po. Ay, naku, Banat Bay, kaya ka tinatawagan eh. Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Bula-bula pa. Alam man ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, Are you challenging Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come
to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yon. We have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati yung military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Eto, gusto nyong circumstantial evidence? Hanapin nyo yung video. Pahanap nyo kay Jojo. Pagod na ako mag-google. Hanapin nyo yung video nung siya ay nangangampanya. At after ng campaign, nagpunta siya ng ibang bansa para maging, sabi nga ni Pangulong Duterte, para magpa-rehabilitate. Kasi preparation for the presidency. Kasi alam naman natin, pag nagsimula na siyang magsilbi bilang presidente, the camera is always with him, di ba? I mean, the media. So, mahuhuli talaga kung meron siyang kakaibang vitamins, di ba? By the way, natanong ko pala, bakit siya hindi nag-debate? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional districts? Sound off kung anong gusto ng tao. Sabi ni Manuel Malari, totoo ba na bayaran kayo ni Bantag, Tebes, Isko at mga Duterte? Sana. Hindi, totoo po, sana. Gusto ko talaga. Para maka Japan uli, di ba? Alam mo, sobrang bilib nito sa akin, ha? Binayaran, si Bantag may pera. Si Tebes, inubos nga negosyo ni Tebes, si Isko at si Pangulong Duterte. Gusto mo ba ipakita ko sa iyo yung resibo ng ticket ko papunta sa Davao? Papakita ko sa iyo, ha? Kung magkano yung sariling bulsa natin yun. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon ng ang pera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprinta bukas ng si Romualdez ng isang truck na pera, he does not care about how the value of the peso would go. If there's enough reserve to prop up yung papel na pera. Hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Sabi nito, Lord, si Attorney Glenn Chong, sagot daw nila PRD yung hotel and transpo. Ako, ewan ko.
Hindi ko alam sa kanya, ha? Pero sa akin, hindi. Sa akin mismo. Ginamit ko PayPal. Kasi talaga, kaya nga palang ang aking sinasakyan papunta doon. Dahil ang PAL may PayPal. Totoo po yun. Para lang alam nyo. Ako, wala ako itatago. Ano ngayon kung may PayPal? Ang kinikita ko po sa Facebook, sa PayPal na pupunta. So, ibig sabihin, nandun yung, kunwari, kung ano man naiipon ko sa Facebook dahil monetize ang Facebook ko, nasa PayPal. Kaya, nagagamit ko ngayon yun pag pumupunta ako sa mga ganyan na lugar. Yan ang totoo niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nahihiya lang ako ipakita yung ano ko dito. Hindi, sabihin nyo dyan, kung gusto nyo ipakita ko, papakita ko. Yung resibo, nasa akin mismo. Ako mismo nag-book. Pero kung ngayon nyo ipakita ko, okay lang din. Di naman problema. Kasi itong Congress, binibili naman nila. Pumapayag naman ang mga putang ina. Well, of course, except sila Balong, yung taga Davao, sila Ungab, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. It's still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko, siya magdala ng ito siya bata pa. Kasal lang nga ito na. Ito na, pag-uusapan na nila yung tungkol po doon sa tawag dito, doon sa Mindanao. Okay? Lima lang. Kasi lang. We will try to figure out na we can be at least in Davao. Kung hindi naman lahat, meron tayo isang boses lang. Pero ako magprangka ako. Kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Governor kung congressman ka wala kang prinsipyo. Magandang pumak. Ito naman PDP. Ito, sinasabi niya na po na medyo i-pass forward na natin. Sinasabi na po niya dito na gusto niya po mahiwalay po ang Mindanao. Kung itutuloy-tuloy itong ganitong klaseng governance sa Pilipinas, mas gugustuhin pa nilang humiwalay na. Kasi kung maaalala ninyo, naalala ko to nung kinikwento ito dati sa amin, na even before PRRD came into power, or came into president, di ba? Gusto na ng Mindanao humiwalay kasi talagang naiitsapuera sila. Sabi nga nila, ng mga taga Mindanao to kung hindi daw naging presidente si Duterte, malamang sa malamang, umalis na talaga Mindanao sa Pilipinas. Yun yung plano ng Mindanao noon. It was PRRD ang pumigil dito. At ang bargaining niya, naalala ko noon, binabanggit niya sa speech niya din, pati sa mga meeting, yung BARM. Yung ginawa nilang BARM. Because of that, kasi yun yung parang ipinangako niya nung siya'y naging presidente. Aayusin ko tong gusot. Isang bansa tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. So, ang parang kompromiso nun yung BARM. Diba? So, ganun na nangyari nun. But this time, nakikita nila na talagang ginagago na po. Ginagago na po nila yung ating bansa. So, ang kanila ngayon, nag-gather sila. Actually, inatasan niya nga si Alvarez na magtipon-tipon ang mga sabi niya nga, even if hindi PDP, kasi sa totoo lang, sa PDP, ilan na lang daw silang natira. Alam naman natin, mga kongresista, mga ano yan mga balimbing yung mga animal na yan Hawak yan ng speaker Di ba? Mismo si Pulong na nagsabi.
itong iilan na lang ang natira, si Ungab o si Tebes at saka si Pulong, yan na lang ang natira sa likod ni PRRD na talagang hindi nagpatakot. Kaya nga po ito ang siste ngayong nangyayari. Alam niyo po, kung mangyari ho ito, sa totoo lang, it is something na hindi na mapigilan. Puputok at puputok to. Dahil sa ginagawang katarantaduhan ng gobyerno natin. Lalong-lalo na ho itong speaker natin. Puputok at puputok to. Although, as I've said sa simula ng video ko kanina, I disagree. Why do I disagree? Not because mali si Pangulong Duterte. Hindi. I disagree because I will still fight for my country.